Pinaulanan ng bala ang isang lalaking dati nang pinapasuko nung kasagsagan ng Oplan Tokhang. Ang mga suspect, may mga spotter pa umanong mga babae. Ang insidenteng nahulikam, tinutukan ni Cesar Polinario, exclusive. Miyerkules ng hapon, makikita si Ryan Locsin habang nakatambay at tila may hinihintay na tao sa barangay Old Balara, Quezon City. Maya-maya, may dumaang riding in tandem at lumagpas sa kanya. Babae ang angkas nito. Nag-U-turn at huminto sa isang pwesto. Ang angkas na babae tila may tinanaw. Ilang sandali pa, may isang babaeng patakbong lumapit at inabutan ng helmet. Maya-maya, dumating ang isa pang motor. Saka sabay silang umarangkada. Nag-U-turn. Ang unang riding in tandem lumapit kay Locsin. Saka pinagbabaril si Locsin nang di bababa sa 5 beses. At habang patakbo ang biktima ay bumaba pa ang gunman. Muli siyang pinagbabaril. Habang papatakas ang mga sospek, pumorma sa nakahandusay na biktima ang ikalawang riding in tandem. Pinagbabaril siya ng higit sa 5 beses, saka tumakas. Dito na naglabasan ng mga residente, kabilang ang kapatid ng 29 na taong gulang na biktima. Narinig ko po yung putukan na yun, ang dami. Butas-butas po yung dito niya. Sa ulo po, durog na durog po yung bungo niya. Ang pulisya wala pang tukoy ng mga sospek. Karamihan daw kasi naka-helmet at di maaninag ang plaka. Wala sa watchlist namin yung Ryan Locsin. Kaya possible na gumamit siya ng ibang pangalan na noong kasagsagan ng Oplan Tokhang. Pero nasa listahan siya ng kapitan ng barangay. Ini-invite namin for drug rehabilitation and counseling program ng barangay. Una, hindi nag-voluntary surrender. Pangalawa, hindi pa rin niya pinauunlakan yung patawag namin sa kanya. Nangalap na ng iba pang CCTV ang pulisya para makatulong sa investigasyon. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.